Ito guys, so tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng timing belt ng Ford Fiesta. Alam niyo naman ang Ford Fiesta guys, so umiikot ang camshaft gear niya at saka yung crankshaft gear, umiikot yan. Kasi wala yung mga lock at saka walang scunyal yan. So, share ko sa inyo kung paano nyo magpalit na hindi nyo na kailangan magtanggal pa ng maraming parts no, tulad ng starter, tulad ng mga oil fan. So, kahit bag cover lang pwede na. So, share ko sa inyo, nakakaalam ng karamihan. So, dito sa likod lalagyan ng flat bar. So, sorry dahil ginamit ko tong ang vernier caliper, no? Kasi ito lang yung nakita kong flat dahil yung kikil masyadong makapal. So, at ang tip ko lang din sa inyo guys dito sa likod, hindi naman kayo pwede magkamali eh. Lagi naman talagang nasa taas tong number 1 na cam lube. Nakataas yung cam lube sa number 1. So, kan natin pag-usapin yung dovetail center ha, dito muna sa cam. Bakit kamo? Kasi kung nakababa yan guys, nagkamali ka, halimbawa, nakababa yan, hindi papasok to. Hindi ito papasok. Dahil ang slot na ito, hindi wala doon sa gitna ng bilog. Kung baga, ito yung bilog, no? Ito yung bilog. Wala doon sa gitna, nasa taas siya ng kalahati ng bilog. So, bababa yung gatla, hindi makakapasok to. So, lagi nakasataas talaga para makapasok to. So, ibig sabihin, pag nakapasok yan, automatic lagi nakaangat to. O, di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Yun dahil naka-timing ka na rito, nakabang, gagawa ka ng sarili mong mark. Para saan? Para dun sa gear. O kaya camshaft. Sa belt. Depende naman kung gusto mo gumawa o hindi. Basta, nakaset na tong cam lube mo at tong camshaft mo, nakaset na sa timing. Okay, nakaset na tayo dyan. Doon naman tayo sa may top dead center. Guys, mamaya na yung sa baba. Dito muna tayo. Sa top dead center, kasi wala rin ikaw marking sa top dead center. Ngayon, dahil sa spark plug ang karamihan ng ginagawa ng iba, dito. Okay, nakaangat yan. Para malaman mo ang ikot ng engine, para malaman mo yung pinaka-high niya, yung pinaka-top dead center, mag-iikot ka ngayon. Pag nalaman mo, halimbawa ito, no? Halimbawa, naglagay ako ng ganito, iniikot ko yan, halimbawa ito yung ating pinaka-bore. Pag iikot ko yan, umangat umangat pa ng umangat, sabihin hindi pa tandod yan. Pag bumaba na siya ng konti, yon, yung galing sa pag-angat niya at biglang bumaba ng konti, ibig sabihin nakaangat yung piston, top dead center yon. Patatansya nyo naman, di ba? So, isa pa, para sigurado kayo, merong special tools na sinasabi. Ito guys, yung special tools na sinasabi, hindi nila sinabi kung anong sukat. Basta sinabi lang nila, may special tools na ikakabit. Tulad na ito, tatanggalin ko muna. So, sabi nila, tatanggalin daw to. Pero, ayon sa aking review, parang hindi rin maganda yung sinabi nila na, hindi ko naman sinasabi na na anong sukat. Kasi sabi nila, special tools. So, yung iba gumagawa ng ganito. So, ang tanong, kung gumawa ka ng ganito, kasi ang original yan guys, ito eh. Itong original size. Parang takip. Ito ipapalit mo. Okay? Kaya itong mahaba ipapalit mo para tutukod dun sa may crankshaft. Flyweight, no? Yung pinaka-crankshaft na pinagkakabit na ng crankshaft weight. Tutukod yan dun para hindi mo maikot yung pinaka-crankshaft. Yung shafting. Kasi umiikot tong gear eh. Okay, so ang tanong ko, gaano kahaba yung gagawin mong ganito kung gagawa ka? So, dapat sakto din yung haba ng gagawin mo. Dahil kung mahaba, ay lalagpas din sa lalagpas din yung pinagtukuran niya na sa crankshaft weight. Hindi rin sa top dead center. Kung maikli naman, so lagpas din yung nakaganto. So, dapat paano natin makukuha ng ganyan tayo in diretso? Ito guys, ang special tools, kasama dito yan. Sakto yan. Ito mga pang Ford talaga to. Kung hindi nyo napapansin, merong isa dito na ito yun eh. Hindi ito ginagamit para sa tornilyo, sa bolt, no? So ginagamit talaga to. Special tools yan kasi nakasukat na yan. Nakasukat na yan. Yung distance dito hanggang dito, sakto yan. Kaya pag pinasok ko siya guys, okay, papalit ko siya rito ha.
Ayan, ito na, sa ilalim. Tinanggal ko na to. Yan. Ngayon, papasok ko to. Dito. So, may pinagtanggalan yan. So, ibig sabihin, sakto yan. Sakto yung haba niyan. Hindi ka pwede mag-modified lang na gusto mo. Kasi kung mag-modified ka ng gusto mo, hindi mo alam yung pinaka-distansya niyan mula dyan sa may body ng engine block hanggang dun sa may pagtutukudan mo ng crankshaft weight. O ngayon, ito na, pinasok ko na, no? Yan, hand tight lang, mahigpit. Sakto na yan, guys. Sakto yan. Ngayon, ikutin ko to ng maluwag, sabi, ikutin ko rin ng pakanan, no? Gaganto ko lang. Tapos, ibabalik ko, sabihin, maramdaman nyo na tumutok-tok na, tumukod na yon, sabihin, dikit na yan. So, sakto yung haba ng bolt na yon para sa eksaktong top dead center. So, kung ganon, para ma-confirm talaga natin, top dead center na siya rito dahil tumukod na, no? Second confirm lang natin dun sa taas yung ating reference na ito, yung sticky na gamit natin dito sa spark plug. Sa akin, yung sinuri ko siya sa tornilyo na yon, kung tama nga din talaga yung special tools na yun, no? Tama nga, nagtugma kami kasi yung pinasok ko yung tornilyo sa baba, top dead center daw siya. Ngayon tinignan ko rin dito yung pagtaas nito, yung pagtaas tsaka yung pagbaba niya, yung pagtaas niyang gano'n tsaka pagbaba, yung pagitan niya halos konti lang, yung top dead center. Ito nga yun. Okay guys, yun lang yung tip ko sa inyo, no? Ngayon, nakalak na yan, nakalaka na rin dito, okay. Pwede ka naman mag second option ulit, maglagay ka ng mark sa gear. Halimbawa, itong gear at saka itong belt, gear tsaka belt. Bakit? Gusto ko lang maglagay para yung pagitan ng guhit ko rito at yung guhit ko rito, yung pagitan, ilang ngipin yung nasa loob. Ganon din yung gagawin ko sa bago. Yung bagong belt, lalagyan ko rin muna ng guhit at guhit doon. Kung ilang ngipin yung nasa loob ng guhit ko. Para sakto din dapat na yung pagitan ng ngipin niya, kung halimbawa ito 14, yung mula rito hanggang dito 14, dapat ganon din sa bago ko 14 hanggang dito rin. Kasi kung may kakabit mo naman siya, nakapantay ka ng guhit, eh 15 naman yung ngipin na mula rito hanggang dito, eh talo ng isang ngipin. So yun lang yung purpose ko, kaya naglagay ako ng guhit para kung ilan yung dati, ngipin niya hanggang dito, dapat ganun din yung bilang ng ipin na ipapasok ko. Kasi minsan gumagalaw to guys ng konti lang. Nakamarka nga dyan, pantay nga yan, okay, pantay na yan, nakamarka dyan. So maluwag to, syempre, kakabit mo to, wala kang guhit ha, sinalpak mo, oo, banat. Pero kahit isang ngipin lang yan, mukha rin banat kasi nga umiikot to. Kaya naglagay lang din ako para ilan yung ngipin niya, ngipin sa loob, tumugmukha lang din sa dati. Okay guys, yun lang, no? Imagine niyo, parang ano ko lang din yun, nagdagdag na parang panigurado kung ilan yung dating pagkakatayo na itong dalawang gear na to. Hindi siya pwedeng sumobra ng kaliwa at itong kaliwa sumobra ng konti, itong kanan sumobra ng konti. So guys, ganun lang, kasimple. Ngayon, pag nagkaroon na kayo ng mark dyan, markahan nyo rin yung baba. Para mula dun sa may mark dun sa baba, sa may gear, sa may crank, ayun, may mark din ako. Kung mula dyan yung mark na yan, bibilangin mo naman yung ngipin hanggang papunta dito sa taas. Kailangan parehas lang din. Yung aking mark na ginagawa guys, para lang sa aking reference, para kung gaano ko pagitan yung silang lahat na pumapaloob, na ang ilang ngipin yung nasa sa loob. Imagine niyo, di ba? Pwede namang walang mark, pero naglagay ako para parehas na parehas lang din yung dati. Parang ito, bago, lumang belt, pagka-click, bago, parehas lang. Walang nangyari, walang nagbagong pigpihit. Okay guys, so lahat ng timing belt na ginagawa ko guys, ganun ginagawa kong technique. Naglalagay ka ng, pwede yung original mark and then magawa ka ng sarili mong mark para reference mo para sa pagbalik mo ng timing belt. Okay, so yan, dito, pwede nyo lang gawin yung gusto nyo gawin, napapalitan nyo na dahil nakaset na po tayo. Okay, ito po si Zactec. Thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. God bless.